Okay, okay. So, huwag kayong mag-alala, puputulin ko kapagka tapos ko ng mag-talk 'no, para hindi kayo mahiya. Ako 'to, ginagawa ko lang 'to para mag-improve, okay? Para panoorin ko yung nakaka-cringe yung sarili at mag-improve kung ano yung mga dapat yung baguhin afterwards. Okay. So, bakit ko 'to sinasabi sa inyo mga kapatid? Alam niyo po kahapon, um, meron akong, di ko alam kung nagmi-midlife crisis ata ba ako. Alam mo yung para akong nasa ano, para akong nasa wilderness yung pakiramdam ko. Um, ah, hindi ko ano po ito, sa umpisa lang 'to, huwag kayong madi-discourage dito sa word ko, pero later on, the Lord encouraged me, okay? I'm just giving you the context. So kahapon, sabi ko kay Shane while doing my task, sabi ko, "Hindi ko gusto yung ganitong buhay." Sabi ko, "Hindi ko 'to gusto, hindi ko 'to gusto." Ah, Thankful ako sa work ko, pero meron akong gustong gawin. Meron akong feeling ko may pinapagawa sa akin ng Panginoon na hindi ko magawa. Sabi ko kay Shane, totoo sabi ko 'to sa kanya, "Kailan ba tayo yayaman para magawa ko ng gusto ko? Para magawa ko na yung gusto kong gawin." Sabi niya sa'kin, "Ano ba yung gusto mong gawin?" Sabi ko, "Basta not admin job." Sabi ko sa kanya, hindi ko parang I was not born for this." Kasi okey naman, marunong naman ako mag-admin job, marunong naman ako sa computer ganyan. Pero parang feeling ko hindi ito yung calling ko, parang parang nagsasayang ako ng oras, parang naghahabol ako ng oras. Kasi feeling ko ang dami ko ng nasayang na panahon, na oras sa paghiga-higa ko at pagtulog-tulog. At ngayon para akong para akong may hinahabol na oras, meron akong gustong ma-achieve, pero natatagalan ako sa proseso. So, sabi ko kay Shane ano, um, "Mags, hindi ito yung gusto kong gawin, hindi ito." Basta gano'n ako, puro reklamo, puro reklamo. Pero thankful ako may trabaho ako, don't get me wrong, at nakakatulong 'yun sa finances namin. Pero nandodo'n ako sa part na kasi alam mo po nag-aano po kasi ako, nagta-translate tapos may maraming mga ginagawa. And feeling ko hindi ako gano'n kagaling mag-Japanese, nafu-frustrate ako kasi hindi ako gano'n kagaling mag-Japanese. Pagka nag-e-explain ako do'n sa kausap ko na Japanese, parang hindi niya ako naiintindihan at naiintindihan niyo ba yung gusto kong sabihin? Marunong ka mag-Japanese, kausap mo na yung Japanese, parang hindi kayo nagkakaintindihan minsan. So, may gano'n akong frustration. Tapos ano pa, ang hirap kasi ng term, eh, hindi man kamustahan lang na Japanese, kung hindi ano, construction na term. So, civil engineering kumbaga 'no. Eh, wala naman akong background ng civil engineering, kaya para akong nahihiya sa sarili ko minsan kapagka may pinapasabi sa'kin tapos hindi ko masabi. So, nafu-frustrate talaga ako, in short. So, nakadagdag 'yun dun sa ano ko, yung sa pakiramdam na hindi ko 'to gustong gawin, hindi ko 'to gustong gawin, ayoko nito, may gusto akong gawin, 'no. Tapos ayun, so yun yung story ko, yun yung drama ko kahapon. Then after naming mag-usap ni Shane, nag-quiet time ako. Sabi ko sa Lord, "Lord, ano bang gusto mong gawin sa buhay ko? Saan mo ba ako gustong dalhin? Kasi I feel stuck right now." Feeling ko I'm doing something, pero it's not enough. It's not enough. Um, Sabi ko, "Lord, marami na akong nasayang na oras. Ayoko nang magsayang ng oras pa. Tulungan mo naman ako kung saan mo talaga ako dadalhin. Should I continue A or should I pursue B?" Alam niyo po 'yun.
or Dusi. Marami akong gano'n sa isip ko. And wala talaga akong joy kahapon. Very discouraged sa sarili ko, sa sarili ko lang naman. So bago ako magpatuloy, may nakaka-relate ba sa'kin? Nararamdaman niyo din ba 'yun o ako lang nakakaramdam? Meron. Opo at Meron po. Sige nga, Opo. can you share paano niyo 'yun nararamdaman? Ano yung naiisip ninyo? Sobrang frustrated na parang you're not doing enough or hindi yung you're not doing enough kundi anong ginagawa mo? Nasaan kayong dati na pinaranas sa'yo ng Lord? Bakit ako ang feeling talaga wilderness talaga. The other day, talaga umiiyak talaga ako na, Lord, alam mo yung frustration ko na kasi pinaranas sa akin ng Lord, yung pinag-usapan namin Timel, yung word na intensity. Na pag naranasan mo kasi yung intensity ng relationship with the Lord, then all of a sudden, hindi mo na siya magawa. Then helpless ka dahil ito na lang yung hindi sa wala kang oras, kundi ito lang yung oras mo. Then yung emotion mo, roller coaster yun pag nararamdaman ko yun. Na iiyak ka, gusto mo na lang umiyak. Yeah. Dahil hindi mo na magawa. Yeah. Na ang dami mong, like kagabi, meron akong inaaral na dahil pagod na yung katawan ko, na pag napaupo ako, parang diretso ko nang gustong ihiga. Yeah. Pero kagabi pinilit ko talaga kahit ilang minutes na pag-aralan ko yung dapat kong aralin. Pero grabe yung struggle. Yeah. Unang-una, trabaho, pagod. Then syempre, hindi naman ako bumabata na. Kaya yung frustration, grabe. Nandoon. Yun yung nararamdaman ko lately. Yeah. Yung hahayo ka na, yung physical na yung din hinahanap ko. Frustration ko yun Ayoko na online. Ever since talaga ayoko na online big group, ayoko na online group, ayoko nun. Yun din, iniiyak ko rin sa Lord. Yung kaya lang, hindi na siya yung panahon noon. Sa panahon ngayon. Kaya yung maraming frustration. Grabe. Yeah, true. So si ate, nasaan si ate, sino ba yung nagtaas ng kamay kanina? Si ate, may taas ng kamay. ako po. Dozo. Si ate Maria, Dozo. Ako po, nakaka-relate ako sa'yo, sis Richelle, kasi di ba translator din ako. So may time na, pinakukuha ng license ng Tama Kaki-Crane yung mga tauhan namin. So, katulad ng sinabi mo, di ba, hindi mga ordinary words, hindi normal words ang ginagamit. Pang business talaga, which is, ako din, hindi din ako familiar with those words. So, ako pinagta-translate. Sabi ko, paano ko ito mata-translate? Mga first time ko nadinig na words to. Parang gano'n. Nahihiya ako sa mga Pilipino. Nahihiya ako sa sarili ko. Totoo. Pero gusto ko din i-justify ang sarili ko kasi hindi ko naman alam yung mga words na yan. Yeah. So, isa yun sa frustration ko. And another one is, gano'n nga, everyday din ako is, nagko-quiet time ako. Yeah. Pagkagising ko talaga is, pray kaagad ako tsaka Bible. Kasi nga, ever since gusto ko, before ko i-feed yung physical ko, talagang spiritual muna ang gusto ko. So, gano'n na talaga yung naging ko kay Lord. Kaso minsan pagkagising ko, antok na antok ako. Yeah. Naliligo muna ako, hindi ko nauuna yung pagba-Bible. Yeah. Sabi ko, Lord, pagka nag-Bible ako this moment at inaantok ako, hindi papasok sa utak ko. Very quiet yun, oo. Yeah. Kaya ang ginagawa ko, at ako talagang priority ko is mag-Bible muna, pray, bago ko gawin lahat. Ang kaso may time na gano'n, naliligo muna ako. Sabi ko, Lord, sorry po. Tsaka may time talaga na sa sobrang late ko minsan gumising, napabawasan yung quiet time ko. Nandoon pa rin yung pagbabasa ko ng Bible, but still, nababawasan unti-unti. Do'n ako naiinis sa sarili ko.
Yun, doon ako Yeah, napapa-frustrate frustrate. sa dito po. Yes, Yeah. opo. Yun lang po. Thank True, you po. Truth naiintindihan paano ko 'to hindi ko nga alam 'to sabihin. Yes. No, kung kwentuhan lang sana, Yes. maitatawid ko naman yung Japanese ko Pero Oo. yung mga term parang dumudugo parati yung ulo ko tsaka yung ilong ko sa mga term, no? But yun yung pakiramdam ko kahapon and nag-quiet time ako. So, praise and worship muna, ganyan. Tapos nag-pray na ako. And then ito yung binigay na word sa akin ng Lord. Sobrang, meron siyang same, kaya nag-iisip ako kung parang ganito rin kasi yung context ng isa kong lesson. Pero ito mas nakaka-relate kasi ako ngayon, kaya ito na lang yung yung ikukwento kong i-share ko sa inyo. Sana tayo sa Haggai 2:1-9. Okay? Basahin ko yung Haggai 2:1-9. On the 21st day of the 7th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai. Speak to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, to Joshua, son of Jozadak, the high priest, and the remnant of the people. Ask them, who of you is left who saw this house in its former glory? How does it look to you now? Does it not seem to you like nothing? But now be strong, Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, Joshua, son of Jozadak, the high priest. Be strong, all you people of the land, declares the Lord, and work, for I am with you, declares the Lord Almighty. This is what I covenanted with you when you came out of Egypt, and my spirit remains among you. Do not fear. This is what the Lord Almighty says. In a little while, I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. I will shake all nations, and what is desired by all nations will come. And I will fill this house with glory, says the Lord Almighty. The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. So, point number 1, comparison. Sabi kanina ni Ate Tina, she was comparing yung old days, yung dati, yung past, sa ngayon. No? And comparing yung old days at yung ngayon niya, she's frustrated. So the same with these people before. Galing po sila ng exile. Pinabalik lang po sila kasi yung king neto nung time na to ay kinausap ng Panginoon para mag-build ng temple or i-rebuild ang temple. Kasi po nung time na ito, sira po talaga yung temple. Ito yung time na wala silang wall, walang maayos kasi nga in-exile po sila. Dahil sa rebellion nila sa Panginoon, ito yung consequence ng mga actions nila. So, nung time na yon, yung king nagsabi na, sige, bumalik kayo sa lugar ninyo, kung sinong lahat ng gustong bumalik, and huwag kayong mag-alala, may provisions. Akong bahala. Yung mga tao sa paligid ninyo, mga kapitbahay ninyo, they will provide. Okay, so, yun yung time na ito. So, ito yung mga tao na bumalik nung time na sinabi ng king. So, nung sabi dito, sabi ng Panginoon, you know what mga kapatid, the Lord knows yung ating mga puso. And kaya ako, nung pagkabasa ko nito, I cannot help but really cry. At sabi ko sa Lord, Lord, tunay that you are a personal God. Kasi nung time na yon, pansinin mo dito, dinil ng Panginoon yung mga tao na very downhearted. And sa sitwasyon natin ngayon, no, He is the same God na yung mga anak niya na nawawala ng
nawawala ng joy o ng peace or discouraged ng mga anak niya, He deals with them, He talks to them personally. So I hope na ngayong araw na ito, the Lord will speak to us in a very personal way. So, yung mga tao na ito, dinil niya yung heart ng merong comparison. And sabi one of the joy killers ng ating mga buhay ay yung comparison. Comparison sa ibang tao. Tama ba? Bakit sila meron nun? Bakit ako wala? Comparison sa, yun nga, yung past. Noon, buti pa noon. Ganito, bakit ngayon? So kaya hindi mo ma-enjoy what you have right now because of comparison. Okay? So ang Lord napakabuti kasi pinersonal niya tong mga tao na ito, tong mga leaders na ito. And I think even tong mga leaders na ito, they are a bit down. No? But itong mga discouraged na mga leaders, na mga tao, inunang i-encourage ng Lord so that they will be an encouragement sa iba. Kasi for sure, hindi lang sila ang discouraged. Maraming mga tao ang discouraged. Okay? So, bakit kasi yun nasabi ng Lord? Alam niyo po, nung panahon ni Solomon, di ba pinag-build siya ni David ng temple, and sobrang dami na mga good thing o yung mga good materials ang ipinrepair ni David para mabuo yung temple. Sobrang magnificent, sobrang generous ni David and ni Solomon nung nagpa-planning pa lang at nung binubuo itong temple. Kaya naman sabi ng mga Bible scholars, kung hanggang ngayon daw nakatayo pa yung building na yon, yung temple na yon, yun ang pinakamahal na building. Kumbaga walang sinabi ang miski yung mga tower, etc., walang sinabi, walang makakapantay sa halaga nung pagkakabuo ng temple na yon. Okay, ganun ka expensive yung pagkakabuo ng temple. At hindi lang siya parang minadali. Talagang ang tagal ng preparation at sobrang pinag-isipan yung plano pa hanggang sa mabuo yung temple. Ito po kasing time nila na ito, mabilisan, madalian, at salat sa budget. Kasi galing sila sa exile eh. Wala silang kumbaga katulad ni David noon na napakaganda napakamayaman ng kingdom nila, tapos sa time ni Solomon, napakarami nilang budget. So sa time po na ito, kumbaga kinapos sa building project yung mga tao, no? So kaya in-address to ng Lord, ang sabi, who saw this house in its former glory? Kasi syempre may mga may mga anong tawag nun sa nila, parang pinaka leader of the clan nila, yung mga anong tawag nun, yung elders. Yung mga elders nila, syempre nakita nila yung former glory at yung ngayon. Kaya merong nakalagay sa Bible sa Ezra, nung time na binuo nila yung foundation, yes, nag-praise and worship sila, pero may dalawang klase ng tao na nandoon. Yung isa, sumisigaw sa saya, at yung isa naman na group of people, umiiyak sa lungkot. Nakita niyo yun? Why? Kasi yung mga umiiyak sa lungkot, merong comparison. Nakita nila yung former glory ng temple. So kaya sabi ng Lord, sino rito ang nakakita ng bahay na ito in its former glory? How does it look to you now? Anong nararamdaman mo? Ano sa tingin mo itong temple na to?
Does it not seem to you like nothing? Sa tingin mo siguro parang ano to, no? Parang walang kwenta. Kasi dati gold yung foundation. Halimbawa ngayon, semento lang. Pero, ito yung sabi ng Lord. But now, be strong. Dito na mag-encourage ang Panginoon. Dito na tayo encourage. But now, be strong, Zerubbabel. Be strong, Joshua, son of Josedak, the high priest. Be strong, all you people of the land, declares the Lord. So, point number 2 po is command. Alam ng Lord na nadi-discourage yung mga tao. Pero, ang command ng Lord, be strong, for I am with you. For I am with you. At hindi po doon natatapos yung command ng Lord, ne? Sa bandang dulo, kaya ako mas lalong umiyak. Merong isang word na nag-pierce sa aking heart. Ang sabi ng Lord doon, be strong, declares the Lord, and work. Sabi ko, magtrabaho lang daw. Kasi hindi pa tapos yung trabaho nila eh. Sa totoo lang, hindi pa tapos. Nung time na yon sa Ezra, na-lay pa lang nila yung foundation. Yung foundation, yung pinaka, di ba, ganun yon, sabi ni Kuya DJ, yung bahay daw natin, hindi yan siya nakalubog sa lupa. Yung foundation ang nakalubog sa lupa ng napakalalim. And yung foundation na yon, solid yon na semento para kahit na mag second floor, depende sa laki ng building, hindi siya magigiba. So, nung time na yon sa Ezra, foundation pa lang ang nabubuo. Hindi pa nila natatapos yung lahat. Yung siguro may ilang portion na doon na natapos, pero ang totoo hindi pa tapos. Okay? So kaya nung binasa ko to, ang understanding ko dito, kinukumanda ko ng Lord, be strong and work. You know what, mga ates? Di ba napag-aaralan natin yung self-development, you start now, kung hindi tayo nakapag-start noon, let's do something now, continue lang, continue. So, pero, sa kalagitnaan, di ba parang nawawalan ka ng puso, nawawalan ka ng direction, parang patuloy naman ako nag-work, bakit parang ang tagal naman ng outcome, bakit wala pa yung gusto kong mangyari? Alam niyo po, ang hirap tuloy kasi magtrabaho kapagka o yung mga bagay na gusto mong baguhin kapagka parang wala pa dun sa gusto mo na picture. Pero most of ako I cannot speak for that, but I believe yung mga taong pinakikinggan ko na successful. Ang sabi nila, if you continue doing yung halimbawa 1 hour na pag-exercise. Hindi, huwag na natin 1 hour. 15 minutes na lang kasi masyadong matagal yung 1 hour. Yung 15 minutes mo na pag-exercise every day for 1 year, naging 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, mag-accumulate yun. And you will be healthier than before. Pero yung 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 1 year, it seems like wala siyang matinding pagbabago. Pero if you keep on doing it, makikita mo yan. Sa ngayon, mukhang hindi pa. So nakita ko yan dun sa niremind ako niyan doon ng anak ko. Kasi si Kyler po, hindi po talaga siya mahilig sa music compared kay Kylie. Pero nung everyday siya nagpa-practice ng drums, kasi di ba sila yung tumugtog nung nakaraan sa Elevate. Sabi ko, anak, we're so proud of you, blah, 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 blah. So what did you learn from this experience? Sabi ni Kyler, great
hindi greatness basta may term siya na ginamit. Good things, sabi niya, good things takes time. Good things take time. Sabi ko, napanganga ako sa anak ko. Sabi ko, wah, ayos na. Ang talino nung sinabi ng anak ko Sabi ko, bakit? Ba't mo naman nasabi? Sabi niya, nanay, kasi everyday na nag-practice ako, nararamdaman ko na gumagaling ako. Nararamdaman ko yung confidence. Iba yung pagtugtog ko nung Christmas party, iba rin yung pag-play ko ngayon. So, sabi ko, ang galing. Galing nung tinuro sa'yo ng Panginoon. So, anong dapat mong gawin? Huwag kang tumigil ng pag-practice. No? So, ganun yung tinuturo sa akin dito ng Lord. Na, be strong and don't stop. You continue. You work. Hindi mo pa man nakikita ngayon yung finished product. But if you keep on working on yourself, on your skills, on everything na gusto mong marating, makikita mo yan soon enough. So, kinumand tayo ng Lord to continue. Okay? Kasi, sa totoo lang, hindi natin nakikita yung future. Pero ang Panginoon, hawak niya ang future. Kikita niya ang future. At syempre, dun sa sinabi niya na, I am with you. Okay? So, eto pa, dito pa tayo ma-encourage. Sabi ng Lord, point number 3, covenant. Sabi dito, for I am with you, declares the Lord Almighty. This is what I covenanted with you when you came out of Egypt. And my spirit remains among you. Do not fear. Kanino po bang promise yung I am with you always to the very end of the age? At saka yung I came to give life and life to the fullest. Kanino po bang promise yun? Kasi si po ba na promise yun o sa mga disciples ninyo? Sa lahat ng tumanggap sa Kanya. Sa lahat ng tumanggap sa Kanya. Available po yun nung tinanggap natin ng Panginoon. Tama po ba? Amen. So before, ito po tayo nasa Egypt tayo. Nasa kamay ng sin. Nasa kamay kumbaga ng lawin, no? Pero nung nakuha tayo doon from darkness to life, hindi lamang tayo binigyan ng eternal life ng Panginoon, pero pinramis din niya yung kanyang presence at yung life to the fullest. Kaya niya sinasabi, do not fear, be strong, for I am with you. Kasi sure yun na promise. Sure yun na future. Sure yun na buhay ng life to the fullest. If the Lord is with us and we are with the Lord, hindi yun yung parang hindi yun yung parang nag-church, nag-a-attend. Hindi yun. Kung hindi, talagang nag-walk sa presence ng Lord. Okay po. Wait lang magpapaalam lang kay Shay. Kainis kasi patago-tago pa Ay, pakita? Pakatago-tago. Siyempre, tago natin medyo rated R. The joke lang. Okay. So, ayun. Yan ang one of the encouragements ng Panginoon. That's my promise for you. Nung tinanggap mo ko, hindi lang eternal life ang tinatanggap mo, kung hindi yung buhay na kasiyasiya. Okay po? So, kaya kailangan alam natin yung word of the Lord. Alam natin yung mga promise niya. Kasi hindi tayo makakastand sa truth, makakapagpatuloy sa truth if we do not know the truth. We cannot claim a promise if we do not know the promise. Di ba? So, kaya patuloy natin ini-encourage yung bawat isa na big group is good, going to church is good, but yung personal natin na pagkausap sa Lord, yun ang wag nating mawawala.
Okay. Point number 4. Etong part na ito, medyo hindi ko to 100% na naintindihan ano ibig sabihin. Pero ang pagkaintindi ko lang dito is this. In a little while, I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. I will shake all nations, and what is desired by all nations will come, and I will fill this house with glory, says the Lord Almighty. Ang understanding ko lang dito, kasi syempre 'di ba sa Bible may mga sinasabi doon na ano pala to, part ng prophecy. I do not know, hindi ako nag-focus doon. Ang alam ko lang dito is this. May mga challenges. Tama ba? May mga problema na darating. May mga time na madi-discourage ka. Katulad nung naramdaman ko, katulad ng nararamdaman ninyo at times. May mga problema. May mga time na parang naliligaw na ako. Ano nga bang ginagawa ko? Saan nga ba ako pupunta? Ano nga ba talaga yung purpose ko? No? May mga ganon. May mga challenges, may mga persecutions. I do not know kung anong pinagdadaanan natin. Pero, ang sabi ng Lord, you do not stop. You keep on continuing your work, for I am with you. And ang sabi niya, I will fill this house with glory. Sabi po sa napakinggan natin, sabay-sabay nating napakinggan. Last time, ewan ko sa mga nakapakinig dito, nung binigay ko na audio. Ang sabi doon, great warriors are being produced after great wars. Narinig niyo ba yon? Doon sa audiobook na binigay ko. Hi. Di ba? Ang ganda noon. Sabi ko, oo nga, great warriors are produced after great wars. Tumatak yun sa isip ko nung time na yon, pero nalimutan ko nung nakaraan. Nalimutan ko kahapon. Tama nga naman eh. Katulad ng grit na sinasabi ko sa inyo kanina. Ang grit, hindi siya nabuo ng isang buwan. Hindi siya nabuo ng isang taon. Ang grit, nabuo siya ng continuous na pag-persevere at saka ng passion. Okay? So, may mga challenges man mga kapatid, may mga parang hindi man tayo naiintindihan. But if we continue, sabi ng Panginoon, I will fill this house with glory. Wow, napakagandang promise. If we do not give up, He will fill your life, our lives with glory. So point number 5, this is the last point. Ito pang matinding encouragement sa akin kahapon. Sabi ng Lord, the silver is mine, and the gold is mine. The glory of the former house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place, I will grant peace, declares the Lord Almighty. So alam niyo po, ano kasi to itong verse na ito ay may kinalaman sa prophecy ng pagdating ng Panginoon. No? And hindi yun nakikita o hindi yun naiintindihan ng mga tao noon. Kasi nga, nakafocus sila sa panlabas. Doon sa mga gold, sa silver, sa copper, sa kung ano-anong mga very expensive materials na ginamit ni Solomon noon sa temple. And when you look at the temple right now, it seems, grabe, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Ano? Ito na lang ang meron tayo. So, pero hindi nila naiintindihan na magkakaroon to ng
next time siguro we can talk about it, yung sa pagdating ng Panginoon, no, na but yun nga, etong temple na ito, ang sabi ng Panginoon, sa mata mo ngayon mukha siyang parang walang kwenta, pero this temple will be greater than the former. Paano natin yung i-relate sa buhay natin ngayon? Maaari, yung sabi ni Ate Tina, yung katawan ko ngayon, sobrang nakakaramdam ng pagod. Hindi na katulad ng dati. Dati, kaya kong face-to-face, kaya kong mag-aral ng 3-4 hours straight, na parang hindi ako napapagod. O bakit dati parang mas marami ako nagagawa. Bakit ngayon hindi? Ang sabi ng Panginoon, if you press on, working, claiming my promises, and you are with me and I am with you, the former glory of the former house, mas maihigitan niya yung ngayon na ngayon na glory ng temple. So hindi ko po alam kung ano yung mga meron sa inyo noon o ano yung meron sa inyo ngayon. Ang inire-remind sa atin ng Lord now is that we do not give up. We ask Him, we walk with Him, we obey Him. Not listen, not join CCF, not join women to women, not listen to the messages. But if we walk closer sa Panginoon, obeying Him, claiming His promises, working, doing kung ano yung dapat o pinapagawa ng Panginoon, we will see greater things. Do you agree? Do you agree with that? Yes. Do you agree or do you see na we are meant for greatness? But we cannot pursue that greatness if we will stop now. If we will stop doing yung mga pinapagawa ng Panginoon. So ganun na lang yung ganun na lang encouragement ng Lord sa atin. To be strong, to be courageous, and to never stop working. Hindi ito yung working na magtrabaho sa kaya mo. Hindi ganun. Kung hindi in general na working on yourself, working on your spiritual walk, working on yung mga bagay na pinapagawa sa'yo ng Lord. You keep on doing it. And if you will not stop, you will see the glory. So, yun po yung ating points. 5 points for today. Comparison, command to continue, covenant, challenges, and control. The Lord controls everything. Ang sabi niya, gold is mine, the silver is mine. So anong sinasabi doon ng Lord? Yung favor, yung blessing, hawak ko. Huwag kang mag-alala. I will give it to you. Just be strong and be courageous. So yon mga ates, doon ako na-encourage kahapon ng Lord. Kaya sobrang trabaho ulit. Alam mo yung sinabi ko kay Shane yung, kunento ko to sa kanya. Sabi niya, thank you Lord for encouraging my wife. Hindi na ulit ako siguro sa isip-isip niya, hindi na ulit magreklamo yung asawa ko sa akin. At tutuloy na ulit siyang mag-continue ng work. Okay, mga ate, so paano kayo kinausap ng Lord? Patayin ko na yung yung recording para hindi kayo mahiyang mag-share. Thank you.